Pag-uwi nila sa bahay, may nakita siyang isang kawili-wiling stick. Diretsong kinuha at pinaglaruan ng mausisang dalaga. Sino ang nandyan? Tapos na, nakalimutan ko. Ang tungkod na ito ay mabigat na parang meteoritong bato. Hindi bababa sa 1,000 kilo. Huwag mong banggitin ang sira-sirang pader na ito. Kahit pader na tanso o bakal ay maaaring batasin. Sa pagkakataong ito, nagdulot na ng problema. Ang pader na ito ay may kapal na hindi bababa sa 30 centimeters. Hindi ko alam kung sino ang may kakayahang batasin ng pader na ito gamit ang isang patpat. Ito ang patpat na Duanfeng. Ano ang sinasabi mo? Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Ang tungkod na iyon ay mas mabigat pa sa 1,000 kilo. Maliban sa Diyos ng digmaan, walang makakataas nito. Sino nga ba ang tunay na may-ari nito? Basta't magmamay-ari ka ng tungkod na ito. Kahit gamitin mo ang buong lakas ng pamilya Ye, hindi siguradong magagalaw mo ito. Sino ang makakataas nito? At tumagos sa pader ng ladrilyo. Siya ay talagang pambihira. Kung mahahanap natin ang taong ito ay maganda. Ngunit kung ito ay kaaway, ang pamilya Ye ay mapapanganib. Bilisan mo at imbestigahan. Kuya, ang taong ito ay mula sa angkan ng pamilya Ye, natural na tayo ay mag-iimbestiga. Dalhin mo ang iyong mga gamit. Umalis ka sa bahay ng pamilya Deep. Kasamaan, ang aking estudyante ay namatay lang. Agad mong pinalayas ang kanyang asawa at anak mula sa bahay. Talagang sobra na. Si Thin En ay namatay lang. Noong siya ay bata pa. Ang dojang na ito ay ang tanging tahanan natin, ina at anak. Huwag kang magsalita ng marami. Isang maliit na patpat lang ay natatakot na kayo ng ganyan. Nakikita ko na kayo ay may kakayahang mangapi lamang ng mga byuda at ulila. Isang grupo ng mga duwag na kayang mangapi ng mga mahihina. Ano ang sinasabi mo? Tanga, Deep Lin San, sino ang nagpahintulot sa iyong pumunta dito? Ikaw ay may lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan. Ang kanyang asawa ay kamakailan lamang pumanaw. Agad-agad kayong nagagawan sa kanyang ari-arian. At inapi pa ang kanyang pamilya. Kayang gawin pero hindi kayang tanggapin kapag pinagsasabihan. Ikaw ba ngayon ay nakainom ng maling gamot? Ikaw pa ang may ganang magsalita. Ang pamilya Ye ay nagkaroon ng isang walang kwentang tulad mo. Upang iyong mana ang dojo. Kung gayon, tatawanan tayo ng mga tao sa labas. Mukhang maganda ang ideya. Ngunit hindi ba't gusto mo lang agawin ang martial arts school? Bakit naman agawin? Sinusubukan lang namin na mabawi ang ari-arian ng pamilya Ye. May problema ba doon? Dapat na lang kayong mag-ina na umuwi at alagaan ang asawa at anak. Bakit ka nagbukas ng martial arts school? Anong panahon na at may diskriminasyon pa rin? Ang 100 taon na pamilya ng martial arts ay ganyan lang pala. Ang lakas ng loob mo, Deep Lin San. Isa ka lang walang kwenta, huli ka sa kompetisyon. Anong karapatan mo para magsalita? Ano ka ba? Hinahamon mo pa ako. Mukhang nalasing ka talaga ngayon. Bakit ka pa nandito at nagpapasikat? Si Deep Fong ay kakapanalo lang ng championship sa provincial competition. Kung sisigawan ka niya ng ilang beses, ano naman? Isang taong mapagpanggap at mapagkunwari na swerte lang nanalo sa isang laban. Ang taas na ng tingin niya sa sarili niya. Nakakatawa talaga, Deep Lin San. Ngayon, ako ang magtuturo sa iyo bilang kapalit ng iyong ama. Mabuti. Tingnan natin kung sino talaga ang magtuturo sa atin ngayon. Tumigil. Tatay. Bayaw, okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Ano ang nangyari? Lolo, matagal na pala siyang patay. Sinusunod lang namin ang mga patakaran para kunin ang kanilang ari-arian. Pero si Aling To at si Deep Lin San ay lubos na sumalungat. At sila pa ay nagsalita ng bastos.
Gusto ko lang sanang turuan siya ng kaunti. Tama ka, tatay. Talagang napakatigas ng ulo ni Linsan. Kuya, lahat tayo ay magkakamag-anak. Si Linsan ay isang bata pa lamang. Bakit ninyo kailangang magalit sa isang bata? Ninyo kailangang magalit sa isang bata tulad niya. Hao Kwang, alam kong malapit ka kay T. Linsan, palagi mo rin siyang itinuturing na parang sarili mong anak. Ngunit hindi mo siya dapat masyadong pabayaan. Sige na. Huwag na kayong mag-away, si Thinvo ay sumusunod lang sa mga patakaran. Ang Bokwan na ito ay kailangang bawiin. Tatay. Siya ay namatay, ang pagbawi ng dojo. Ito ay patakaran ng pamilya. Ngunit maging kalmado kayo. Ang pamilya Ye. Kahit wala ang dojo. Ang pamilya Ye ay mag-aalaga ng mabuti sa inyo. Maganda pakinggan. Pareho ka pa rin sa kanila, gustong agawin ang dojo. Tama na. Kung ayaw ninyong magbigay. Sumunod na lang tayo sa patakaran ng pamilya, maglaban tayo. Ang mananalo ang magmamay-ari ng dojo. Tatay, sundin mo na lang ang sinabi ni tatay. Maglaban tayo. Isang silid na puno ng mga lalaki, tapos binubuli ang isang ina at anak. Ang matanda na ito ay talagang matalino sa kanyang mga kalkulasyon. Ngunit bibigyan kita ng isang aral. Paano? Hindi mo kaya? Sige, tutuparin ko ang inyong kahilingan. Ate. Kung tayo ang manalo, ang dojo ay mapapasa atin. At kayo ay hindi na kailanman maaaring tumapak sa loob ng dojo. Kung kayo ay matalo, ay dapat agad na umalis sa dojo. Bukod pa rito, gusto kong sirain mo ang iyong dalawang kamay. Sa hinaharap, hindi ka na maaaring sumampa sa ring. Sige. Ano ang sinasabi mo? Hindi mo na kailangang magsalita pa. Ang dojo ay ang panghabang buhay na hangarin ng aking ama. Kung hindi ko ito mapapanatili, wala na rin akong karapatang tumayo sa ring. Sino ang mauuna? Ako na ang pupunta. Talunin ang mahinang babae. Ako na ang bahala. Sige, hipag. Hayang Haunin, ang bata na ito, ang makipaglaban sa iyo. Huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon. Manugang, matanda ka na rin. Bumaba ka na. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa kahihiyan. Maayos mong isauli ang dojo. Upang maiwasan na sabihin ng mga tao na inaapi ng pamilya namin ang inyong mag-ina. Tama, tiyahin. Kahit si Deep Linsan ay isang walang kwenta. Pero kahit papaano ay isa siyang deep. Hindi namin hahayaan kayo ay magpagala-gala sa kalsada. Ibalik niyo sa amin ang dojo. Bibigyan namin kayo ng pagkain. Huwag masyadong magsalita, hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Sa pamamagitan lamang ng kamay na ito ay gusto mong talunin ako. Talagang panaginip lang iyan sa araw. Si Ye Haoran ay malakas sa pag-atake, ngunit hindi sapat ang bilis. Si Mrs. Chen ay mabilis, ngunit hindi sapat ang lakas. Tiyak na matatalo si Mrs. Chen sa laban na ito. Talagang pamilya Ye. Ang kasanayan at lakas ay talagang kahanga-hanga. Sa tingin ko, ang babaeng ito, tiyak na matatalo siya. Talagang naghahanap ng sariling kamatayan. Sa edad na ganyan, bakit ka pa sasali sa laban? Ngayon, hindi ka na makatayo. Tita. Sa edad mo, dapat alam mo na ang limitasyon. Talaga nga, ang mga tao sa inyong dojo ay pawang mga walang silbi.
Sige na. Isipin na lang natin para sa dignidad ni Tianheng. Bumagsak ang tadyang sa isang lugar. 3 lugar ang tinamaan ng siko. Deep Lin-san, naiintindihan mo ba ang sitwasyon? Oo, sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na iyon? Nagsasalita ng kalokohan, talagang hanggal. Hao-nin, masyado kang nagmamadali. Bagamat malakas ang atake, ay may mga puwang sa depensa. Sa sandaling ito, kung susundin natin ang payo ng bata, maaaring masira ang sitwasyon. Mag-concentrate sa tagiliran, siko sa 3 puntos. Paano ito nangyari? Nanalo na ako, ayon sa patakaran. Ang dojo ay sa akin na. Magsialis na kayo. Mabilis niyang nakita agad ang pagkakamali ng kahalili. Ang batang ito ay hindi kasing simple ng kanyang itsura. Baka nagkamali ako ng tingin. Hindi pwedeng mangyari iyon. Nandaya ka ba? Gusto mo bang manloko? Siguradong aksidente lang iyon. Siya ay swerte lang. Hindi ako si Suko. Gusto kong magpatuloy. Natalo ka na, bakit ang kapal ng mukha mo? Tatay, talaga bang ibibigay mo ang ating Deep Family Martial Arts School sa kanila? Oo, yang walang kwentang to ay mag-aasawa rin naman balang araw. Kapag nag-asawa na ang isang babae, parang tubig na ibinuhos na. Tatay, hindi ba't? Talaga bang ibibigay mo ang ari-arian ng pamilya Deep sa kanila? Tatay, hindi ka naman pwedeng magsalita nang hindi mo tinutupad. Sige, ang nakaraang laban ay hindi talaga napatunayan ng iyong lakas. Baka gusto mong sumabak sa isa pang laban. Ama, magandang ideya ang sumabak sa isa pang laban. Tamang-tama, makikita ko rin ang tunay na kakayahan ng batang ito. Isang grupo ng mga lalaking nambubuli sa isang byuda. Walang hiya, mamaya nyo malalaman ang kahihinatnan ng pagbuli sa babae. Tutupad ba kayo sa inyong pangako? Syempre naman. Sige, laban pa tayo ng isang beses. Lin-san. Ako ang lalaban sa kanya. Umalis ka. Tapos na. Si Deep NHT Fong ay kakalahok pa lang sa paligsahan sa lungsod. Nanalo ng gintong medalya. Ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Tama ka, boss, sa nakaraang laban ay nasugatan ka. Paano ka mananalo? Ako na ang bahala sa labang ito. Ako na ang bahala sa labang ito. Lin-san, mula noong bata ka pa ay mahina ang iyong katawan. Hindi ka maaaring manalo. Nasugatan ka na. Hayaan mo na lang akong pumunta doon. Lin-san, huwag ka nang magulo. Si Ye Yifeng ay malakas at mapanghamon. Kahit maliit na pagkakamali ay masasaktan. Sa ibabaw ng ring, batay lamang sa tunay na kakayahan. Huwag mong sisihin ako kung ako ay maging malupit. Hindi ako magpapakita ng awa. Buhay o kamatayan ay hindi pa sigurado. Tita, sa palagay ko mas mabuti kung sisuko ka na lang agad. Kung hindi, sasabihin ng mga tao na inaapi ka namin. Ipagpatuloy mo. Kung gusto mo pa ring magpatuloy, huwag mong sisihin ako kung ako ay maging malupit. Huwag mo nang subukan, wala rin namang saysay. Dali-dali mong ibigay sa amin ang inyong dojo. Talagang hindi ko maibibigay sa inyo ang aking dojo. Tuloy mo. Hindi maganda ang suntok na ito. Tiyak na mamamatay siya.
Hindi maayos. Isang suntok na ito. Siya ay mapapatay. Datfeng, kuya, paano ito nangyari? Ayos ka lang ba, boss? Okay ka lang ba? Ako ay ayos lang. Magpatuloy ka. Nasugatan ka, walang saysay ang pagsisikap mo. Hindi mo siya kayang talunin. Ito ang dojo na iniwan ng aking ama. Hindi ko ito maaaring iwanan. Kailangan kong ipagtanggol ito. Isang grupo ng mga walang silbi. Bibigyan ko kayo ng isang huling pagkakataon. Magsuko na kayo agad. Ibigay niyo ang dojo dito. Kung hindi, huwag niyong sisihin ang aking kalupitan. Gusto mong lumaban, lalabanan kita. Deep Linsan. Naharang niya ang isang suntok ni Datfeng. Baka talagang may kakayahan siya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kilala siya bilang isang walang kwenta. Kanina lang ay swerte lang iyon. Ang suntok kanina, ginamit ko ang buong lakas ko. Madali niya itong naharang. Hindi maaaring magkamali. Ito ang kasanayan ng Diyos ng digmaan. Paano nalaman ni Ye Lingshan? Akala ko talaga may kakayahan siya. Isang payaso lang pala. Parang napaisip ako ng sobra. Siya pa rin ay isang walang kwenta. Ang katawan ng batang ito. Bakit ka napakahina? Kuya. Ayos ka lang ba? Ito ang teknik ng Diyos ng digmaan. Ang lakas na ito, sa loob ng maraming taon. Maliban sa kanya, walang makagamit nito. Hindi pwede, tatay, nagkamali ka ng tingin. Sa taong iyon, ang Diyos ng digmaan. Ay salamat sa kasanayang ito. Nakipaglaban sa kaaway, tinalo si Hatuwig Gia ng South Vietnam. Napangalagaan ang karangalan ng Great Sia. Hindi ko talaga maaaring magkamali. Hindi pwede. Si Ye Lingshan ay isang walang kwenta. Hindi niya kaya. Ito ang mga chismis kamakailan sa pamilya Ye. Ang bagong umuusbong na lakas ay lumalakas. Bakit hindi mo matalo ang isang bata? Mukhang ang pamilyang Ye na ito. Talagang wala kayong kwenta. Ito ang matagal ng kaaway ng pamilya Ye. Ano ang kanyang ginagawa dito? Sabi ko na nga ba, paano tayo matatalo ng isang bata? Kaya pala siya ang tumutulong sa likod. Han Laiming, ang pamilya Ye ay hindi ka tinatanggap. Umalis ka. Ano ka ba? Sinasabi ko, matandang Deep. Ito ba ang paraan ng pagtuturo ng pamilyang Deep? Ikaw, Hao Nin. Umatras ka. Sa totoo lang, matandang Deep. Kamakailan, narinig ko, ang batang ito ay sumali sa paligsahan. At nanalo siya ng gantimpala. Pumunta ako rito para batiin ka. Anong gantimpala ang nakuha mo? Huling pwesto. Kung ako ay isang miyembro ng pamilya Deep, ay mawawala na ako rito. Hindi ko kayang pamahalaan ang dojang na ito. Magsipag-ayos na kayo ng inyong mga gamit. Umalis na kayo. Tama lang naman. Kung tunay nga siyang may kakayahan, paano siya makakasali sa paligsahan at makakamit ng ganitong resulta?
Patay na ang Diyosa ng digmaan. Ang kanyang kasanayan ay matagal nang nawala. Siguro ako ay nagkamali. Ikaw ay sobra na. Matagal ka nang nagnanakaw ng mga dojo, gamit ang mga mapanirang pamamaraan. Ngayon, pumunta ka sa bahay ni Ye para mangasar. Akala mo ba wala kaming silbi? Ipapakita ko sa iyo ang lakas ko. Kuya. Tama na. Ano ba talaga ang gusto mo? Wala akong masyadong hinihingi. Gusto ko lang makipaglaban sa iyo ng isang beses. Kung ako ang manalo, kukunin ko lang ang 70% ng iyong ari-arian sa dojo ng bahay na ito at ang baston na Duan Fang na iyon. Managinip ka na lang. Ang baston na iyon ay makukuha lamang kapag may sapat na lakas. Ikaw lang. Natatakot ako na mahirap itong buhatin. Tatay, hindi maaaring sumang-ayon. 70%. Kung matalo, ang pamilya Deep ay babagsak. Tama, tatay. Ang baston na iyon ay simbolo ng aming pamilyang Deep. Kung ganoon ang sasabihin mo, lumalabas na ang pamilyang Deep ay takot makipagkompetensya sa akin. Kalokohan, nasugatan sina Hao-ran at Yifeng. Hindi na sila makakalaban pa. Sino samantala mo ang sitwasyon, kung hindi ka naman pala lalaban? E di magpatalo ka na lang. Ibigay mo na sa akin ang dojo. Sige, ako na ang tatanggap ng hamon. Tatay, kailangan nating lumaban. Kahit ano pa ang mangyari. Hindi ko hahayaang hamakin ng iba ang pamilya natin. Lalaban ako. Tatay. Bakit parang pamilyar siya? Siya nga, siya ay miyembro ng pamilya Ha. Siya ang nagwagi sa paligsahan sa antas ng lalawigan. Pamilya Ha, lalawigan ng Nam. Sabi nila, dahil sa kanyang kasanayan, halos siya ay tinanggap bilang estudyante ng Diyos ng digmaan. Ano ang gagawin natin? Hindi ko alam, subukan muna natin. Gamit mo lang ako para makipaglaban sa akin. Pinapayuhan ko kayong sumuko na lang agad. Sayang lang ang oras at huwag nang mag-aksaya ng lakas. Kalokohan, laban na. Kuya. Ang bilis ng taong ito. Ang tumpak ng mga suntok. Natalo na si Ye Tianwu. Kuya. Hindi maganda. Isang paligsahan lang ito. Paano ka makakapatay ng tao? Hoy, hindi mo pwedeng sabihin iyan. Lahat tayo ay mga nag-eensayo ng martial arts. May mga aksidente sa paligsahan. Minsan, napalakas ang paggamit ng lakas. Normal lang naman. Ikaw. Natalo kayo, Han Liam-ming. Huwag kang magyabang. Unang laro pa lang ito. Pangalawang laro, ako naman. Siya pala. Sino yan? Ito ang unang estudyante ng pamilya Deep. Siya rin ang taong lubos na pinaglaanan ng lakas ng matanda para sanayin. Sa paligsahan sa buong mundo, ika-4 na pwesto, hindi ko inaasahan na ganoon kababa ang kanyang lakas ng loob. Hindi matatag ang kanyang mga hakbang. At siya ay nasa ika-4 na pwesto sa mundo. Mukhang ang mga patakaran ng paligsahan kailangan ng baguhin. Karaniwang lakas. Deep Lin-san, huwag ka ng gamulo. NH80, ang pamilya Deep ay mabuti sa iyo. Bakit mo ako pinagkanulo? Ano naman, tinuruan mo lang ako ng ilang maliliit na kasanayan. Ginoong Han, Pung Han,
Pumayag siya na bigyan ako ng 5% na bahagi. Lahat ay nakapangalan sa akin. Sapat na para mabuhay ako ng komportable sa natitirang kalahati ng aking buhay. Mga tanga, ano ba ang naiintindihan ninyo? Ikaw. Lolo. Ayos ka lang ba? Matanda. Sabi ko na, sumuko na kayo. Baka sakaling maging masaya ako. Hindi ko kayo sasaktan ng malala. Huwag. Hindi ko maaaring hayaang makuha ang dojo. Isipin mo na lang na dahil tinulungan niya ako kanina, gagawin ko na lang ang mabuti. Peking galaw. Hindi pa dumating ang suntok. Ang lakas ay nauna. Ye Lingshan, ano ang sinasabi mo? Tama ka. Talaga bang iniisip mo na may kakayahan ka? Ngayon lang naman swerte ka lang na tinalo mo ako. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang nasa ika-4 na pwesto. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Lin San, alam kong nag-aalala ka, pero huwag mong makaapekto sa laban. Kaliwa. Sige. Hao Kwang. Talagang paborito kong anak. Ito ang pag-asa ng pamilya Deep. Ano ba ang dapat ipagmalaki? Sa ngayon ay patas pa lang ang score. Hindi pa tapos ang laban. Sa huling laban na ito, maghintay kayo. Inaanyayahan si Jilly na lumabas. Mukhang ang pamilya Ye ay malapit nang mawala. Hindi maganda. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Hindi ko pa siya nakikita kailanman. Hindi ko pa naririnig ang ganitong maestro. Hindi ko inaasahan na siya pala. Paano ito nangyari? Ang lakas ng kanyang panloob na enerhiya. Maliban sa Diyos ng digmaan, wala sigurong mayroon nito. Siya nga, ano? Siya si Lai Nguyen. Narinig ko na natalo siya ng GNTHN sa kompetisyon sa mundo. Pagkatapos ay nawala siya. Hindi ko inaasahan na si Han Liet Min ay makakahanap sa kanya. Ano? Siya ulit. Tapos na tayo ngayon. Si Hao Kwang ang pinakamahusay na estudyante sa martial arts. Ngayon ay nasugatan siya. Talo na tayo. Si Deep Hao Kwang sa ikatlong laban. Aakyat ka pa ba? Hao Kwang, hindi ka na makakapagpatuloy. Bumaba ka, tatay. Lin San. Sige, umakyat ka. Hindi pwede, tatay. Mula pagkabata, mahina na si Lin San. Kung makikipaglaban siya sa kanya, tiyak na mamamatay siya. Pwede akong makipaglaban sa kanya. Pero mayroon akong isang kahilingan. Kung ako ang manalo, gusto ko ng 30% ng ari-arian ng pamilya Ye. Hindi naman sobra, di ba? Mangarap ka na lang. Ikaw. Tay, hindi ka pwedeng pumayag. Ito ay isang pagnanakaw. Sige, hintayin ninyo. 70% ng ari-arian ng pamilya Ye ay mapupunta sa ibang tao. Sige. Sumasang-ayon ako sa iyo, tatay. Sa kasalukuyang sitwasyon, sino ang makakalutas nito? Ikaw ba, o kaya mo bang ayusin ito? Kapag pinagsama, higit 100 taon na rin.
Kung hindi magaling sa pakikipaglaban, huwag na kayong mag-agawan sa ari-arian. Ikaw. Lalaban ako. Diyos ko, mukhang ang pamilya ninyong Deep ay talagang wala ng iba. Hinayaan mo na isang bata ang lumaban. Ang bata, sa pagkakataong ito, naparito ako. Dahil lamang sa maalamat na baston na iyon. Binibigyan kita ng payo, magsiyuko ka at sumuko. Kung masaya ako, maaari kitang patawarin. Kung gusto mo ang bastong Duangfeng na iyon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung magagamit mo ang tungkod na puting hangin, ibibigay ko ito sa iyo. Totoo ba ito? Ngayon, ako ang nagpapatakbo sa pamilya Ye. Siyempre, totoo ito. Ye Lingshan. Ano ang sinasabi mo? Sino ang punong pamilya ng mga Deep? Lin San. Bumaba ka na rito. Huwag ka nang magpatawa. Tumahimik ka. Dahil pinili ko si Lin San upang kumatawan sa ating pamilya sa entablado. Siyempre, lahat ng bagay. Siya ang magdedesisyon. Bakit? Namumula ang iyong mga mata. Ito ang iyong pagkakataon. Natatakot lang ako na hindi mo ito kayang hawakan. Sinasabi ko sa iyo, batang ito, talagang hindi alam kung ano ang langit at lupa. Si Jili ay pangalawa sa buong mundo. Kung hindi niya magagamit ang tungkod na Duanfeng na ito, ang lumang tungkod na ito, wala nang makakagamit nito. Bata, ikaw ang nagsabi niyan. Talagang kaya niyang buhatin ang tungkod. Ang lakas ng loob para buhatin ang tungkod ay panlabas na anyo lamang. Hindi ko ito makontrol. Kahit anong pilit ko, hindi ako makakatagal ng 3 hininga. Deep Lin San. Ang baston na Feng ay karangalan ng pamilya Deep. Ibinigay mo ito sa kanya. Paano ka titingin sa iyong mga ninuno? Deep Lin San. Bumaba ka rito. Deep Lin San. Gagawin mo ito, mapapahamak mo ang pamilya Deep. Sabi ko na nga ba, ang baston na Feng na ito, hindi mo ito maiangat. Hoy, patay na ang Diyos ng digmaan. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakapag-angat sa baston na Feng na ito. Anong kayabangan mo? Totoo ba? Halika rito. Ito. Dito. Ito. Hindi pwede. Kaya niyang buhatin ang tungkod na Duanfeng. Ano naman? Kung kaya mong buhatin, ano naman? Hindi nito mapapatunayang magaling ka sa martial arts. Tama ba? Mayroon ka lamang lakas. Huwag mong kalimutan. Sa pagkakataong ito ay maglalaban tayo. Ito ay martial arts. Sige, ipapakita ko. Huwag kang magpupumilit ng labis. Alam kong napakalakas mo, pero ang kalaban mo ay top 2 ng Dacia. Tama si Lin San. Huwag kang makipaglaban sa kanya. Mapapahamak ka. Bata, mas mabuting makinig ka sa kanila. Kung hindi, mamamatay ka kaagad. Kaunti na lang. Halika dito. Tutulungan kitang mamatay ng madali. Hindi na kita lalaruin. Ayos ka lang ba?
Natalo na kayo. Bakit ka natalo sa isang bata? Ikaw ang pangalawa sa bansa. Siya ay isang walang kwentang tao na nasa huli sa kompetisyon. Kayong lahat din. Mga basura kayo. Ano ba ang angka ng ha sa lalawigan ng NAM? Pangalawa sa buong bansa iyan. Naghirap ako ng husto, at inanyayahan ko kayo dito. Kayong lahat ay talagang walang kwenta. Ano ang resulta? Hindi ninyo kayang talunin ng isang bata. Sige, Han Laiming. Huwag ka nang sumigaw. Opisyal kang natalo. Oo, hindi ka kasing lakas ni Lingshan. Huwag kang magalit. Mga kaibigan. Hintayin ninyo ako. Tumigil ka. Han Ming, 70% ng industriya. Nakalimutan mo na ba? Limutan mo na ba? Ang industriya ng angkanhan. Tatanggapin ito ng angkanye. Maghintay tayo at tingnan. Umalis ka. Tara na. Deep Linsan. Labis akong nagulat dahil dito. Napakabata mo pa. Ngunit mayroon ka ng pambihirang lakas. Isa kang henyo sa martial arts. Ang pamilya Deep. Nakuha na natin ang isang henyo. Oo, Linsan. Mayroon kang napakalaking kapangyarihan. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Kung gayon, ang dojang na ito. Sumasang-ayon ako sa iyo. Ang dojang na ito ay pagmamayari ng inyong mag-ina. Mula ngayon, hindi ako makikialam sa bagay na ito. Deep Linsan. Noon tayo ay nagkamali. Hindi natin dapat husgahan ng isang tao sa panlabas na anyo. Manugang. Linsan. Huwag na kayong magalit. Linsan. Ang usapin sa dojo. Ikaw ang magdedesisyon. Pwede ba? Tama ka. Noong nakaraan, nagkamali kami. Pakiusap, patawarin mo kami. Ikaw ang binibini ng pamilya Ye. Tayo ay isang pamilya. Hindi nyo na kailangang sabihin iyon. Napakaganda. Basta't magtulungan lang tayong lahat. Ang angkan ng Deep ay mayroon ng henyo sa martial arts. Nakampante na ako. Linsan. Ito ang paligsahan na gaganapin sa susunod na linggo. Paligsahan ng martial arts sa internasyonal. Sumali ka sa paligsahan. Susuportahan ka namin. Yun ba ang laban? Tay, anong paligsahan ito? Internasyonal na kompetisyon. Inorganisa ito ng Asosasyon ng Martial Arts. Paligsahan ng martial arts sa internasyonal. Bukod sa DASIA, ang mga magagaling mula sa ibang bansa. Sasali sila. Sa mga ito, marahil, ang Namviet ay sasali rin sa paligsahan na ito. Namviet. Tama nga. Sa simula, ang paligsahan na ito, ang Diyos ng digmaan ang manggana sa amin sa pakikipaglaban. Ngunit ang Diyos ng digmaan ay patay na. Ang mga puwersa sa buong mundo ay naghahanda na para kumilos. Matagal na nilang gustong talunin ang Taiha. Seryoso ka ba? Hindi ko hahayaang gawin nila iyon. Ang laban na ito, papayagan ko kayong tatlong sumali sa paligsahan. Dapat kayong manalo. Naiintindihan mo ba? Ngayon, ako ay isang bata. Hindi naman masama ang pakiramdam. Gino ha, nandito ka na. Tuloy ka sa loob. Siya yun. Siya ay mula sa South Vietcong. Si Ha Tu Wikit. Siya ang pangalawa sa kanila. Ang tanging tao na kanyang natalo. Siya ang Diyos ng martial arts. Tama, galit na galit siya sa Diyos ng martial arts. Naglaban sila ng 100 beses. Pero palagi siyang natalo sa Diyos ng martial arts. Malakas din siya. Pupunta rin ba siya dito? Ang dakilang siya ay maaaring manalo ng sunod-sunod. Dahil si Liu Lai ang nagdala sa inyo. Pero patay na siya. Ang posisyon bilang top 1 sa mundo ay mapapasa akin.
Anong ginagawa mo? Kaninong bata ito? Alam mo ba kung saan ka naroroon? Bakit mo tinatanong? Ang laban na ito para kay Chairman Lam ay napakahalaga. Sila ay mga walang kwenta lamang. Kung papapasukin mo sila, ako ay magagalit. Kayo rin ay parurusahan ni Mr. Lam. Mr. Ha, huwag kang mag-alala. Alam ko na ang dapat gawin. Pakiusap, pumasok na po kayo, Ginoong Ha. Sige, tara na po, tara na. Sino po ang nagpahintulot sa inyo na pumasok dito? Inimbitahan po kami para sumali sa paligsahan. Bakit hindi nyo kami papasukin? Wala akong pakialam. Hindi ka maaaring pumasok. Bakit ganito? Alam nyo ba kung ano ang lugar na ito? Ito ay isang paligsahan ng martial arts sa buong mundo. Ang Martial Arts Association ay pinamunuan ni Chairman Lin. Wala kayong karapatang pumasok dito. Ang pamilya Ye, kami ay pamilya ng martial arts. Bakit hindi kami maaaring pumasok? Ang pamilya Ye. Alam ng lahat ang kalagayan ng pamilya Ye. Kayo ay naging mahina. Ang natitira na lang sa inyo ay ang pangalan. Huwag kayong magpanggap dito. 2 tao lang kayo. May kasama ka pang isang bata. Gusto niyong sumali sa paligsahan. Hindi ako sang-ayon. Mahihiya ang mga ninuno ninyo. Ano ang sinasabi mo? Alisin mo ang kamay mo. Ano ba? Gusto mo ba akong saktan dito? Sasabihin ko sa iyo. Ang taong kakapasok lang. Sa loob ng maraming taon, siya lang ang talo sa Diyos ng digmaan. Ang Diyos ng digmaan ay pumanaw na. Sa laban na ito, siya ang magwawagi bilang kampyon. Si Chairman Lin ang nagtatag ng samahan ng martial arts. Ang pangunahing layunin niya ay tipunin ang mga talento. Ngunit, ginamit mo ang reputasyon ng asosasyon ng martial arts at nagdiskrimina sa iba. Kung hindi alam ng mga tao, iisipin nila na ang komperensyang ito ng martial arts ay para sa South Vietnam. Huwag ka nang magsalita. Paano mo nagawang sabihin ang ganoon tungkol kay Chairman Lam? Binibigyan ko kayo ng isang payo. Umalis na kayo ngayon din. Kung magalit si Chairman Lam, masakit ang magiging kamatayan ninyo. Si Chairman Lam, sige na, sabihin mo na puntahan niya ako. Gusto kong makita. Kung bakit nagkamali si G. Lam ng ganito. Ang mga nasa ilalim niya ay mga taong mapagmataas. G. Lam, dumating na po kayo. Ano ang nangyayari? Pangulo, malapit na magsimula ang paligsahan. Handa na po namin ang VIP room para sa inyo. Pasok po ang Pangulo sa loob. Xiao Zuan, ano ang tawag mo sa akin? Sa wakas dumating ka rin. May isa pa akong gustong itanong sa iyo. Ito ba ang mga tauhan na iyong nirecruit? Bata, tumahimik ka. Hindi mo dapat ganoon kausapin si Jilin. Pangulong Elm, ito ang aking kapatid na babae. Siya ay bata pa. Hindi natin dapat galitin si Ginoong Elm. Sino ka ba talaga? Pangulong Elm. Kami ay ang pamilyang Deep mula sa Hilaga. Pasensya na sa iyo. Ang aking kapatid na babae ay pinalaki ng may labis na pagmamahal. Huwag kang magalit. Pangulong Lam. Ang tatlong ito, sila ang nagkakagulo sa labas ng bulwagan. At sinaktan kami. Hindi mo sila dapat patawarin. Nagsasabi ka ng kalokohan. Kayo ang unang nagkagulo. Nagsisinungaling ka. Huwag mo kaming pagbintangan. Sasampalin kita ngayon. Nagsipsip ka sa isang dayuhang kalahok. Samantalang sa mga kalahok ng dasiya, ininsulto mo kami. Ang asosasyong ito ng martial arts. Hinuhusgahan niyo ba kami sa aming itsura? Mga bobo naman kayo. Ang bata na ito. Ano ba ang alam mo? Ang aming martial arts ay bunga ng pagsisikap at pagsasanay. Hindi namin ito pababayaan na mawala ng basta-basta.
Ngunit iba kayo. Inaapi ninyo kami. Mga duwag kayo. Ito ang aking guro. Kung patuloy kang magsasalita ng ganyan, Pangulong Lam, paparusahan ko sila. Tumahimik ka. Batang babae, sinabi rin sa akin ng aking guro ang ganyan. Paano mo nalaman ang pangungusap na ito? Nang siya ay nasa panganib, ako ay naroon. Sinabi niya ito sa akin. At mayroon pa, nais niyang sabihin ko sa iyo ang isang bagay na ito. Ano pa ang sinabi niya? Sinabi niya na ang buhay at kamatayan ay may tadhana. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Huwag mong kalimutan ang iyong orihinal na layunin. Dapat mong pangunahan ang martial arts ng dasiya. Patungo sa mas mataas na antas. Guro. Salamat sa iyo. Magsisimula na ang laban. Bakit hindi kayo pumasok? Pangulong Lin. Hindi naman kami ayaw pumasok. Ang mga bantay dito. Hinadlangan nila kaming pumasok. May imbitasyon sila. Bakit hindi sila makapasok? Pangulo, may dahilan kami. Ayokong mapahiya ka. Napakalaki ng International Martial Arts Tournament. Ang pamilya Deep ay naging mahina, kaya hindi ko sila pinapasok. Tumahimik ka. Ang mga sinabi ninyo. Hindi ko alam. Kayo ba ang magdedesisyon para sa akin? Kami ay isang samahan ng martial arts. Hindi ko kailangan ng mga taong mapagpanggap tulad ninyo. Guardia, palayasin mo sila. Huwag. Sila. Huwag. Pangulo. Huwag mong gawin iyon. Hindi, Ginoong Lim, nagkamali ako. Paumanhin. Gino Elm, patawarin mo na kami. Tara na, pasok na tayo. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Nagsimula na ang laban. Pumunta na kayo sa lugar ng pahinga. Panalo ang South Vietnam. Sige. May gustong sumali pa ba? Dadalhin ko kayo sa lugar ng pahingahan. Natalo na niya ang 6 na tao. Posible bang ang dakilang silang siya? Hindi natin siya mapipigilan. Ang tao kanina, siya ay isang tanyag na guro ng martial arts. Pero natalo pa rin siya. Hindi natin siya matatalo. Inaasahan ko na mayroon kayong mas malakas na tao. Pero hindi ko inakala, napakahina ninyo. Kung wala si Liu Li, kayong lahat ay isang grupo lamang ng mahihinang martial artist. Ang titulo ng pinakamalakas na martial artist sa mundo. Tiyak na mapapasa akin iyon. Ang kasikatan ng dasiya ay tapos na. Napakayabang niya talaga. Kailangan ba nating siya'y pabayaan? Kung wala sa inyong may lakas ng loob na kumilos. Ako na ang magdadala ng tropeyo ng kampyonato. Sandali lang. Ako na ang aakyat. Ito ang tungkod ni Duan Feng. Ang kakaiba naman, ang batang ito, kamukhang kamukha niya si Liu Li. Guro. Patay na si Liu Li. Hindi na siya muling mabubuhay. Gusto mo bang makipag-away? Sasagasaan kita, Lin San, umalis ka na sa entablado. Mahirap mong nakuha ang tungkod na Duan Feng. Malakas ang taong ito, mamamatay ka. Gusto mo bang makipag-away?
Ako ang kalaban mo. Sino ka? Ako si Deep Linsan, miyembro ng pamilyang Deep. Hindi ko pa naririnig ang pamilyang Deep. Baka isa lang itong basurang angkan. Ganito na lang baka ina ang martial arts ng Taiha. Mga duwag talaga kayo. Pinapalaban ninyo sa akin ang isang batang babae. Talagang mga duwag kayo. Tumigil ka na sa pagsasalita. Isang hambog lang ang aking tatapusin. Ako lang ay sapat para talunin ka. Munting dalaga, lakas ng loob mo na tumayo sa entablado na ito. Hinahangaan kita. Ngunit isa ka lamang mahinang babae. Bata ka pa, ayokong saktan ka. Huwag mo akong hamakin ng ganyan. O baka naman, natatakot ka. Kalokohan. Papatayin kita. Kakaiba ka talagang babae, dahil determinado kang mamatay. Gagawin ko ang hiling mo. Sandali lang. Natatakot ka ba? May kasabihan sa dasiya na dapat alam ng isang bayani ang sitwasyon. Marahil naiintindihan mo na ito. Umalis ka, dahil isa ka lamang maliit na babae. Kaya patatawarin kita. Hindi ko kailangan ng iyong kapatawaran. Ang ibig kong sabihin, hindi masaya ang ganitong laban. Ngayon, bibigyan kita ng 3 minuto. Kung maaabot mo ako, ito ay ituturing na panalo mo. Ano ang sinabi mo, Linsan? Nababaliw ka ba? Alam mo ba kung kanino ka nakikipaglaban? Pangalawa siya sa buong mundo. Natalo na rin ang mga alagad ng Diyos ng digmaan. Huwag ka nang maghanap ng gulo. Ako ang lalaban sa kanya. Ako ang lalaban sa kanya. Umuwi ka na. Unahin mo ang sarili mo. At tingnan mo ako ng mabuti. Ang martial arts na ito, may iba itong gamit. Ang aking guro ay isang Diyosa ng digmaan. Siya lang ang makakagamit ng sandatang ito. Sino ba talaga siya? Marahil ang batang ito. Siya ang papalit sa Diyosa ng digmaan. May pag-asa na ang dakilang siya. Maliit na babae, nakakatuwa ka talaga. Mas malakas ka kaysa sa mga pagong sa ibaba. Pero, dapat mong pakinggan ang payo nila. At umurong ka na, tumayo ka rito, maaari kang mamatay. Kung sakali, maaari kang mamatay. Ito ay nakakalungkot, ang daldal mo. Simulan na. Mayabang. Dahil gusto mong mamatay. Susundin ko ang hiling mo. Ang bilis ng atake ko ay parang bala. Kaya niya bang iwasan ito? Imposible. Ang galing, kuya, nagawa niya talagang iwasan. Ang lakas ng kapatid mo. 2 minuto na lang ang natitira. Kailangan mong magsumikap pa. Minamaliit kita. Pero sa susunod, hindi ka na magkakaroon ng swerte. Delikado na. Ito ang kanyang espesyal na teknik. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Naiwasan niya ang atake na iyon. Hindi ako makapaniwala, Gina, galit mo ako. Hindi okay. Ano yun? Ang kasanayan ng Diyos ng digmaan. Paano niya nalaman? Ang kasanayan kong ito ay napakalakas. Maliban kay Liulay. Walang makakapigil sa atake na ito. Mamamatay ka. Ang martial arts mo ay natutunan mo sa isang pusa. Yan ba ang pinakamalakas mong kasanayan? Natutunan ko ito sa loob ng 10 taon. Talaga? Maliit na babae. Hahamakin mo pa ba ako? Ano ngayon? 10 taon. Ang tanga mo talaga. Panoorin mo. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Ang tunay na air attack. Tanging ang aking guru lamang ang nakakaalam nito.
Paano niya ito nalaman? Ito ang air attack ng Diyos ng Digmaan. Bakit niya alam ang teknik ng aking guro? Sino ba talaga siya? Angkan ng Deep, meron ba kayong henyo sa martial arts? Sabi ko na nga ba? 3 minuto. Kapag nahawakan mo ako, ikaw ang panalo. Pero ngayon, nakakabigo ka talaga. Hindi pwede. Sino ka talaga? Sino ako? Hindi mo karapat-dapat malaman. Ang kailangan mo lang malaman ay, kung hahamakin mo ang martial arts ng Dacia, paparusan ka. Akala ko, pagkatapos mamatay ng Diyos ng Digmaan na si Liuli, magiging tuliro na kayong parang ulupong na walang ulo. Pero hindi ko inasahan, isa ka palang maliit na babae. Mayroon ka pang pambihirang lakas. Isa kang henyo sa martial arts. Bakit ka pa nagtatagal sa pamilya Ye? Tanggapin mo na akong guro mo. Ituturo ko sa iyo ang lahat. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa iyo. Ano ba? Ano ang sinasabi mo? Natalo mo ako. Gaano kakapal ang mukha mo? Gusto mo bang maging estudyante kita? Ang pangalan mo, ikaw ba si Deep Linsan? Naalala kita. Natalo na ako. Sandali lang. May utang ka pa sa tayha ng isang paghingi ng tawad. Minaliit ko kayo. Ang galing. Pero huwag kang magpakampante. 10 taon ang nakalipas. Magkita tayo sa kompetisyon, ha? Ang galing mo talaga. Ayos ka lang ba? Aalis na ako. Sino ka talaga? Pangulong Lin, okay lang ako, lumabas ka na. Maligayang bati, ang angkan ng Deep ay isang angkan ng martial arts. Kayo ay napakalakas. Salamat Ginoong Elm. Lin-san, may tanong ako sa iyo. Noong una, nakilala mo na ba ang Diyos ng Digmaan na si Lulay? Hindi ko pa siya nakikilala. Ang kasanayan mo kanina, natutunan ko iyon sa mga video ng labanan. Hindi pwede. Matagal ko na iyong sinanay. Nanunood ka lang ng mga video ng labanan. Paano mo natutunan iyon? Ito ang katotohanan. Ano ang imposible? Narinig ko. Noong nakaraang kompetisyon sa lungsod, ikaw ay nasa huling pwesto. Sa ganoong maikling panahon. Mabilis kang umunlad, Pangulong Lin. Simula pa lang ay may pambihirang talino na si Linsan. Ang nakaraang laban ay isang aksidenteng hindi sinasadya. Ngunit, Pangulong Lin. Nabuhay ka ulit, guro. Paano ito nangyari? Pasensya na, naiintindihan ko na. Nang pinapanood ko si Linsan na lumalaban. Napansin kong kamukha niya ang aking guro. Siguro. Sobrang nami-miss ko na siya. Pangulong Lam, kami po'y humihingi ng pahintulot na umuwi. Pangulong Lam, ang libing ng Diyos ng Digmaan ay maayos ng naayos. Pagkalipas ng 3 araw, ito'y gaganapin sa tahanan ng Diyos ng Digmaan. Noong panahong iyon, mag-ingat ka. Lahat ng mga kilalang maestro sa mundo ay darating. Kakaiba. Minsan parang guro. Minsan naman ay hindi, baka naman sobrang iniisip ko lang.
Lin-san, tama nga ang hinala ng lolo ko. Napakabata mo pa. Nalampasan mo ang pangalawang pinakamalakas sa mundo. Ang kamalakas sa mundo. Ang kinabukasan mo ay magiging pangalawang mandirigma ng dakilang siya. Tama. Ye Ling-san, ang angkan ng Ye, ipinagmamalaki ka namin. Ling-san, sa maikling panahon, malaki ang iyong pagunlad. Kami ay naging bahagi ng iyong tagumpay. Sayang, pumanaw na ang Diyosa ng digmaan. Sa iyong kakayahan, maaari mong labanan siya. Ako, tiyak na hindi ako mananalo. Labanan ko ang sarili ko. Sa huli, patas lang ang resulta. Huwag kang mawalan ng tiwala sa sarili. Sabi ko na nga ba? Matanda na rin ang Diyosa ng digmaan. 33 taong gulang siya bago naging malakas. Kailangan lang nilinsan ng panahon. Magtatagumpay ka rin. Ang batang ito ay nakakainis. Hinahamon mo akong matanda. Tama, lahat kami ay naniniwala sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa. Tama. Hoy. Anak. Lin-san, ito ang mga bagay na iniwan ng iyong ama. Ang iba pang mga dojo. Ngayon ay sa iyo na lahat. Tatay, salamat sa iyo. Ano ang sinasabi mo? Dapat sana, ito ay sa inyo mula pa sa simula. Ginoong Ye. Ang tagal nating hindi nagkita. Ginoong Ye, ang tagal nating hindi nagkita. Pangulong Lin, ano ang ginagawa mo rito? Pumunta ako para batiin si Binibining Ye. Napakabata pa niya, ngunit natalo niya si Hui Jiao. At nakuha ang kampyonato. Ipinagtanggol niya ang dangal ng dasiya. Maupo ka na. Chairman Lin. Hindi ako umiinom ng alak. Ang pagpunta ko rito ngayon, mayroon akong balita na nais ibahagi sa inyong lahat. Umaasa ako na kayong lahat ay makadalo sa libing ng Diyos ng digmaan. Gusto ko talagang pumunta ka. Pangulong Lin, ang libing ng Diyos ng digmaan. Sa dasiya, kakaunti lang ang pinapayagang dumalo. Ako ay mapalad na makasama. Sa tingin ko hindi ito makatwiran. Huwag mong tanggihan. Pinagtanggol ni Lin-san ang dangal ng dasiya. Kung buhay pa ang aking guro, gagawin din niya ito. Lin-san, kamukha mo ang aking guro. Sana, maaari kang dumalo sa libing niya. Napakahalaga nito. Dadalaw ako sa aking sariling libing. Lin-san, pumayag ka na. Ang pagdalo mo sa libing na ito ay karangalan ng angkan ng deep. Hindi ko inaasahan ito. Maaari kong dumalo sa aking sariling libing. Kung sasabihin ko ngayon ang katotohanan, hindi rin ako paniniwalaan ng mga tao.